Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay natidinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadua.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Sa boxing, si trainer Freddie Roach ang masusunod kung kukuha pa ng bagong conditioning coach ang Team Pacquiao. Ito'y matapos na si Bakinilan, dating conditioning guru na si Alex Ariza. Nasa kasagsagan na po ng training camp ang Team Pacquiao, kulang 5 linggo bago ang kanilang comeback fight kontra American brawler Brandon Rios na magaganap sa Macau, China. Ang kabuang detalye, ihahatid ni PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Ipinauumaya na ni Manny Pacquiao kay trainer Freddie Roach ang desisyon kung dapat pa bang kumuha ng bagong conditioning coach kapalit ng si Alex Ariza. Sa pool ng simulan nila ang training camp sa General Santos City, lumabas sa mga pangalan ni Justin Fortune at Gavin McMillan bilang bagong conditioning coach ni Pacquiao. Si Fortune na minsan ang nakasama ni Pacquiao sa Wildcard Gym ay suportado ni Canadian advisor Michael Cons, habang si McMillan ay bata ni Roach. Sa panig ni Cons, mas gugustuhin nito ng sinang Filipino trainers Nonoy Neri at Buboy Fernandez na lamang ang maging conditioning coach. Ngayong hindi na makakarating si Fortune dahil sa immigration issue at business commitments. Well, Gavin is not going to be part of our team at this point in time. I spoke with Manny when we decided to bring Justin in, and unfortunately it was short notice, and there was complications with Justin arranging his working schedule and other business commitments. And then I asked Manny about Gavin, and Manny said, no, we're fine with Noynoy and Plus. Now, Gavin is coming, but he's not coming for Manny. He's coming because of Xiaoming. Para naman kay Roach, kailangan nilang si McMillan dahil alam mo muna nito kung paano remedyohan ang matagal ng iniindang back pains ni Pacquiao sa tuwing ito ay magsasagawa ng road work. The thing is, if he can take the pain away from the back on the run, that's a big issue. That means I can get a 45-minute run in instead of a 28-minute run. And that's what you need for big title fight. Nang tanungin ng PTV Sports kung ano ang kanyang desisyon pagdating sa issue ng conditioning coach, isang maiksi ngunit mensahe ang ipinabot ni Pacquiao. Depende kay Coach Freddy. Siya mag-decide. Nakatakdang dumating si McMillan kasama si Filipino trainer Marvin Somodio ngayong araw buhat sa Denver, Colorado. Puspuso na ang paghahanda ni Pacquiao para sa kanyang 12-round welterweight battle kontra Brandon Rios sa November 24 sa Macau. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing pa rin, nagpahayag ng kahandaan si Pinoy IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero 4 na araw bago ang title defense kontra Mexican challenger Felipe Salguero. Galing sa dalawang magkasunod na tagumpay sa kuta ng kalaban, sa kauna-unahang pagkakataon ay magsasagawa ng title defense si Casimero sa harap ng mga local fans sa Makati Coliseum sa Sabado. Nagbabalik si Dennis Principe. Handang-handa na si IBF Light Flyweight Champion John Riel Casimero na itaya ang kanyang korona laban sa isang highly rated Mexican challenger ngayong Sabado dito sa Pilipinas. Ito ang tiniyak ni promoter Sammy Heloani sa panayam ng PTV Sports. Ayon kay Heloani, isang matinding hamon para kay Casimero si Felipe Salguero ng Mexico na rated number 6 ng IBF. Si Salguero ang parehong fighter na tinalo ni WBO 108-pound champion Donnie Nietes noong isang taon. And finally, we have chosen the number 6 IBF contender junior flyweight, which is Salguero. I think Salguero deserves to be given in knowing that although he lost to Nietes, but it was a very close fight. And he had shown a very good performance. Inspirado din anyang si Casimero dahil sa matagal na nitong pangarap na idepensa ang kanyang titulo dito sa bansa. Nakamit ni Casimero ang IBF crown nang patulugan nito sa 10th round si Luis Alberto Lazarte ng Argentina noong February 2012. Sa nasabing laban ay kinailangan pang magtago sa ilalim ng ring si Casimero matapos na kuyugin ito ng mga supporters ni Lazarte. Yes, actually, I mean, we are looking really for a big fight. No? I mean, initially, when I was out of the country, we were about to discuss about unification, ganon, which Casimero also wanted to. But you know, yung situation doesn't make it possible, so we have to make
final kung anong pupuntahan namin. Ito ang ikatlong title defense ni Casimero matapos ang dalawang depensa sa Mexico at Panama. Ang title defense ni Casimero laban kay Salguero ay pinondohan ng MP promotions ni Manny Pacquiao at isang free-to-the-public card na gaganapin sa Makati Coliseum. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Lipat na po tayo sa basketball. Bagong jersey na ang isusuot ni Kirby Raimundo sa susunod na season ng Philippine Basketball Association na PBA. Ito'y matapos na aprubahan ni League Commissioner Tito Salud ang trade na magdadala kay Raimundo sa Meralco Bolts, kapalit ni fellow big man at nanonood ngayon na si JR Reyes na mapupunta naman sa Barangay Ginebra, San Miguel. May report si Miss Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Isang linggo matapos na ma-acquire sina center Raba Al-Husseini at forward Nelbert Amolon sa isang 3-team trade, muling pumasok sa player swapping ang Meralco Bolts. At base sa trade proposal na ipinadala sa PBA Commissioner's Office kanina, kukunin ng Meralco si veteran center Kirby Raimundo mula sa Barangay Ginebra, San Miguel, kapalit ni big man JR Reyes. Ang deal ay sinasabing kapwa magiging beneficial sa dalawang koponan. Ayon kay radio panelist at former PBA center Sonny Cabatu, sa tingin niya ay kayang punan ni Raimundo ang kakulangan sa reliable power forward ng Ryan Gregorio mentored team. Siguro kailangan nila dahil na-under si Raimundo kay Gregorio, pwede yun, bata pa siya nun eh. Still 7 years yun, ang laking diferensya nun mismo. Sa punto de vista naman ni Blackwater Sports Head Coach Leo Isaac, tiyak na magkakaroon ng karagdagang puwersa sa ilalim ang Ginebra sa napipintong pagpasok ni Reyes sa team. Mas bata kumpara kay Kirby. Bata, mas malaki kaysa kay Kirby. Talagang yung move ng Ginebra ang inapakita na sa'yo na talagang gusto nila magdagdag ng mga big guys. Lalo na big man ang kukunin nila sa draft, malaki. Sentro talagang kinukuha nila. Buhat ng maisakatuparan ng Jay Washington trade noong 2008, ngayon lamang ulit direktang nagpalitan ng manlalaro ang PBA arch rivals na Manny V. Pangilinan Group at San Miguel Corporation franchise. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Sa basketball pa rin, sa dinami-dami po ng mga manlalarong umukit ng kasaysayan sa Philippine basketball, may isa pong hindi gaanong kilala na namukod tangi sa kanilang lahat. Maganda pong istorya to panoorin ninyo. Siya po ay nagmula sa Queen City of the South at ang kanya pong naitalang record ay nananatiling nakatindig sa nakalipas na mahigit kalahating siglo. Alamin po natin kung ano ang record na to at kung sino siya sa report ni Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimla. Alam ninyo ba na hawak ng isang Cebuano dribbler ang record para sa pinakamabilis na century mark score sa kasaysayan ng Philippine basketball? Noong 1959, talagang sinadya ni University of San Carlos Warriors hotshot Julian Macoy na burahin ang pamantayang naitala ni FEU star Jerry Cruz noong 1957. Ang nangyari, lahat na bola noong inumpisahan yung Brequeño Cruz noong 1957. Pag bola na namin, ako binibigay sa akin yung bola. Ako lang sumushoot. Inamin ni Macoy na sa tulong ng kanyang mga teammates at strategy ng kanilang coach, nagawa niyang magbao ng 126 points sa loob lamang ng 26 minutes of play sa laban kontra Cebu School of Arts and Trade. Nawan kasi ng coach namin, iniiwanan lang ako dito sa dulo ng foul throw circle. Ganyan. Tapos nag-antay lang ako ng fast break. Nung malaman na ng kalaban na nag-aantay lang ako, iniwanan din nila isang tao. Tapos hindi makacheck yung isang tao, ginawa nila dalawa. Ganon din nangyari. Sa siniswerte niya ako noon, nagawa yun. Sa ngayon ay nakamarka na rin sa University of San Carlos Gym sa Cebu ang larawan ng number 6 jersey ni Macoy kasama na ang ilang talata ng kanyang historic feat para sa koponan. Pero aminado ang 65-year-old legendary cager na sa pag-usad ng panahon ay may sisibol na bagong talento na bubura sa kanya mahigit kalahating siglong record. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Telebisyon ng Bayan. Punta naman tayo sa beach volleyball.
Kasado na ang lahat para sa pagdaraos ng 4th Petron Ladies Beach Volleyball Tournament sa Dasmariñas, Cavite sa Huwebes at Biyernes. 10 teams ang maglalaban-laban para sa titulo ng 2-day event. Kabilang na rito ang inaugural champion na De La Salle Dasmariñas. Ayon Organizer Tisha Abundo, pangunahin sa kanilang advokasya ay ang mahikayat ang mga kababaihan na maging aktibo sa sports. Sa panig naman ni De La Salle star Maribeth Lara, pagsisikapan nilang maulit ang kanilang title romp sa first edition. At isa sa kanilang magiging inspirasyon sa laban ay ang mga alaalang iniwan ng yumaong coach na si Darwin Campanya. Ngayon na wala na siya, so lahat ng turo niya na binigay sa amin, asahan niya na hindi namin babaliwalain din. Siya na yung magiging inspirasyon namin para sa kanyang laro. Mas mag-iigihan namin dahil alam naman namin na sa amin niya binuhos lahat ng pagod niya. Ang aim ng tournament, well, I am an advocate of women in sports. So I would like to have the ladies, the women participating in sports even after they graduate from college, or because beach volleyball is a masteral sport of volleyball. Well, they're getting to be very competitive every year. So I think we have reached that level, a higher level of competition. Samantala, hindi naman naiwasan ni Mrs. Russell Barroca na magbigay na reaksyon kaugnay ng pagsariwa ng ilang fans sa kontrobersyang pinagdaanan ng kanyang asawa noong isang taon. At isang araw bago ang Game 6 ng PBA Governors Cup Finals, masayang ibinalita ng mag-asawang Barroca na matagal na sila nakapag-move on. At sa ngayon ay nakatuon umano ang kanilang atensyon ng titulo sa season-ending tournament. Narito ang report ni Ms. Nicole Ramos. Ngayong napalapit ng isang hakbang ang Sunmid Coffee Mixers tungo sa kampyonato ng PBA Governors Cup, hindi maiwasan ng ilang online fans na isipin kung ano ang pwedeng mangyari sa traditional interview sa dugout ng team. Ito ay dahil sa huling pagsungkit ng titulo ng Tim Cone mentored team sa PBA Commissioners Cup noong isang taon. Ay may mga fans na nagsabing masyado manong naging komportable ang nooy rookie point guard na si Mark Barroca sa panayam ni courtside reporter Erica Padilla. Pero habang nagsasayang karamihan, lihim na naghihinagpis naman ang nooy 6 na buwang buntis na si Mrs. Russell Barroca. Hindi parang sa kanila. Siguro, syempre, hindi naman nila nararamdaman yung nararamdaman ni Mark, kaya ganun sila makapag-react. Tapos parang may halong maduming otak na din. Pero paglilinaw ni Russell, hindi kay Mark sumama ang kanyang loob. Bagkus ay naghinagpis siya sa ilang taong humusga sa ginawa ng kanyang player hobby. Hindi kasi nagbabasa kasi ako eh. Yun yung mali sa akin, nagbabasa ako. Eh, nung time na yun, parang, syempre, puro negative yung mababasa mo. Binasa ko rin ang binasa. Hindi, parang napa-exerge lang ng tao, kaya parang naisip ko, parang gano'n na din. Parang gano'n. Ang dami ko kasing nabasa ng time na yun eh. Inamin rin ni Russell na naging mabigat na pagsubok para sa kanila ang nasabing insidente. Muntik pa umano siyang makunan, dulot ng matinding stress at sama ng loob. Oo, premature siya. 8 months lumabas siya, pero 7 months kasi sinugod ako sa hospital nun. Ilang buwan si Natalie nung nung searchan mo, nung the champion? 6 months. 6 and a half months. Ayun. Pero kasi hindi na ako gano'n nakakalakad nun eh. Sa kanyang kasulukuyang average na 11.2 points, 4.4 rebounds at 3.2 assists sa best of 7 series kontra Petron Blaze Boosters. Walang duda na si Barroca ang isa sa mga leading candidates para sa PBA Finals MVP. Kapag tuluyang nakopo ng Sunmid Coffee ang titulo ng season-ending tournament. Para sa PTV Sports, Nicole Ramos, Telebisyon ng Bayan. At good luck sa inyong pamilya, Mark, Andy, Russell, at kay Natalie Faith Barroca. Salamat sa inyong pagsuporta sa aming programa. Sa balitang SEA Games, nalalagay po sa balag ng alanganin ang partisipasyon ng Philippine Muay Team sa Southeast Asian Games sa Myanmar sa Disyembre. Ito'y matapos na ipagmatigasan ng Myanmar organizers ang orihinal na desisyon na huwag pahawakan sa International Federation ng Supervision at Officiating ng Muay Events. Bunsod po nito, nalalagay ngayon sa delikadong sitwasyon ng Muay Philippines dahil kung lalaok sila sa SEA Games, pwede silang kastiguin ng International Governing Body at maaari ring magalit sa kanila ang Olympic Council of Asia o OCA. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang
officials na magkakasundo ang Myanmar organizers at ang International Muay Federation bago ang deadline sa pagsusumite ng final list of entries sa October 25. Samantala, dumanas naman ng setback ang kampanya ng Philippine Musang sa AFF Men's Futsal Championship sa Bangkok, Thailand. Kagabi ay yumukod ang mga Pinoy booters sa Vietnamese counterparts, 10-1, upang sumadsad ang kanilang record sa 2 wins and 1 loss sa Group B preliminaries. Nauna rito, tinalo ng Pilipinas ang Brunei, 5-3 noong Biyernes, bago sila lumasap ng 20-1 beating sa kamay ng host Thailand noong isang gabi. Sa ngayon ay nasa ika-4 na pwesto ang Pilipinas sa Group B, kaya't malabo na tayong umusad pa sa semifinals. Ang top 2 spots sa kanilang grupo ay kasalukuyang inuokupa ng Thailand at Vietnam, habang nasa ika-3 pwesto naman ang Malaysia. Samantala, ang Australia at Indonesia naman ang namamayagpag sa Group A eliminations. Lipat po tayo sa larong baseball. Bilang katuparan sa pangarap ng kanyang yumaong ama, nais ni top baseball patron Tom Navasero na gawing aktibo ang Asian Baseball Academy. Ang nasabing akademya ay magbibigay ng high-level baseball training para sa mga estudyante, bukod pa sa mas mataas na antas ng scholastic program sa ilalim ng University of the Philippines, base na rin sa programa ng kanyang yumaong ama na si Ginoong Hector. Ayon kay Navasero, kukuha sila ng mga dekalibring skills instructor mula sa Major League Baseball sa Amerika. Panggagalingan rin ang kanilang curriculum. Magiging bukas rin po para sa mga Asian baseball students ang nasabing akademya na nakatatag na po sa UP Los Baños sa Laguna. Naniniwala rin ang second generation baseball guru na isa ang proyektong ito ng kanyang ama sa mga kailangan para lalong ma-expose sa mga Pilipino sa sport na unang minahal ng ating bansa. Specific athletes with specific skill sets and MLB and special scouts are going to assist us in selecting these scholars. They would go to school in UPLB, both in the elementary and high school and college level can be provided in UPLB. So the scholarship, aside from baseball training, they will also be given free education. And education. When do you intend to begin with the scholarship? Well, we started the organization. We've discussed this with MLB because we are looking at them to provide the software, meaning the training, the pitching coach, the management of the academy, because they have run similar academies in China, and we would like to set one up for Southeast Asia. Sa iba pang balita, kung sa Cordillera Mountain Bike Challenge ay isinusulong nila ang pagtatanim ng puno sa bundok ng Benguet, ang pagsagip naman sa Philippine Eagle ang naging sentro ng Corporate Social Responsibility Project ng Globe Telecom sa Davao City. Halos 200 mountain bike enthusiasts ang pagpedal patungo sa Arakan Valley sa North Cotabato, ang naging tahanan ng Haribon o Philippine Eagle sa loob ng ilang siglo. Ito ang tinutukan ng PTV Davao News and Sports Team at narito ang report ni Ms. Meg Siozon. Matapos ang matagumpay na kampanya para sa pagpreserba ng kalikasan sa Cordillera Mountains, sumipa naman sa Davao ang Corporate Social Responsibility Program ng Globe Telecom. Sa pamamagitan ng Globe Arakan Cross Country 2, muling dinaan sa sports ng Top Telecommunications Network ang kanilang ayuda para sagipin ang kalikasan. Pero hindi tulad ng Globe Cordillera Challenge noong Mayo, kung saan nag-ipon sila ng pondo para sa pagtatanim ng puno sa bundok ng Benguet. Ang pagsagip naman sa numinipis na bilang ng pamosong Philippine Eagle ang naging sentro ng Davao Bike Event. Nasa halos 200 mountain bike enthusiasts ang lumahok sa one-day event na umikot sa mga importanteng lugar sa Davao City, gayon din sa Arakan Valley sa North Cotabato, ang tahanan ng Philippine Eagle. In terms of yung livelihood nila at saka helping restore the forest sa Arakan. So yun ang may beneficiary nitong initiative na ito. Nasa 66 kilometer ang bulbunduking ruta na sinuong ng mga partisipante.
All for the fun and enjoyment of getting close to the environment. Given the good response of our countrymen here in Davao, we hope to grow bigger every year actually. So similar to what we're doing with other areas, like for example yung Cordillera Challenge in Benguet, na we already have as much as 300 registrations per year. We hope to bring Arakan XC to that level also. At upang matiyak ang kaligtasan ng bawat siklista, hindi timed race ang ipinatupad sa event. Sa halip, hinumok ni Philippine Eagle Foundation Executive Director Dennis Salvador ang mga riders na i-enjoy ang scenery na naging tahanan ng mga haribon o Philippine Eagles sa loob ng ilang siglo. It only highlights basically itong place na ito at saka yung organization na ito yung nagdadala nung tulong sa Arakan. Para rin ma-highlight of course ang Philippine Eagle and yung mga bikers as well as mga kasama nila will get to enjoy the facility. Kasunod nito, nangako si Globe Corporate Social Responsibility Officer in Charge Bong Esquera na ipagpapatuloy ang kanilang nasimulang We hope to bring Arakan XC to that level also. So expect Globe to continue supporting Philippine Eagle Foundation through Arakan XC. Bukod sa paghikayat na mahalin at alagaan ang inang kalikasan, kaisa rin ang Globe Telecom sa pagpapayabong ng healthy lifestyle ng bawat Pilipino. Dahil sa Globe, live big, your way as they continue bridging communities. Para sa PTV Sports, Meg Siozon, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi rin po tumitigil sa pagsasagawa ng corporate social responsibility projects ang Bodog Nation. At ang pinakahuli pong nabiyayaan ng tulong ng Calvin Ayre-led company ay ang mga kapuspalad na kabataan mula sa Gawad Kalinga Foundation. Para sa detalye, nagbabalik si Ms. Cristabel de Leon. Kasabay ng pagbubukas ng kanilang sports festival sa Inares Arena sa Pasig City nitong weekend, pinasaya ng Bodog Nation ang mga kabataan mula sa Gawad Kalinga. Sa pakikipag-partner sa Calvin Ayre Foundation, nasa 35 less fortunate children ang pinagkalooban ng tulong at regalo ng Bodog Nation. Bukod pa rito, nagbigay rin ng entertainment ang ilang sikat na artista tulad ni Kim Chu, Raisa Senon, Rufa May Quinto, Michelle Madrigal at Banks Garcia. And we have invited also the kids from the Gawad Kalinga that we have met in August because we also volunteered for them. So we realized that it is a perfect time to reunite with them since we've noticed that they are into sports, and we're very glad that with Calvin Ayre Foundation we were able to provide good stuff for the kids and a great and memorable experience for them. Samantala, nagkaroon naman ng cheer dance competition sa mga empleyado ng Bodog Nation. At ang lumabas na may pinakamakinang na performance at itinanghal na kampiyon ay ang Bodog Live Dealers. Ang pagpapaabot ng suporta sa mga charitable institutions ay bahagi ng corporate social responsibility ng Calvin Ayre-led company. Para sa PTV Sports, Cristabel de Leon, Telebisyon ng Bayan. Congratulations, you look so calm. Very calm. You too, you look so calm. Can you come? Can you? Later, let's talk about it, ha? Yung, ano ba yan? Pagdating ng ano. Hindi, yung pagiging kalmado mo ngayon. Kasi si Keisha nakikita natin, relax na eh. Relax ko din eh. Sinasabayin ko lang pagka-relax. Before dati medyo noon. Noon, nanginginig pa. Before dati noon. Pag-usapan nun natin na yung mga text, email, Facebook at Twitter messages. Baka meron ho kayong gustong linawin sa larangan ng palakasan. Aba, makibahagi ho kayo sa ating programa. Mamaya sa iSports. Sa pagbabalik ng PTV Sports. Yaman! Hi, I am Eliana Ong of the De La Salle Lady Archers. Watch me on Home Court with Nicole Ramos this coming Thursday. At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, ang PTV Sports. Oy. Welcome to iSports, everyone. Bago tayo magbasa ng mga text, Brad, we would like to greet our good friend and our best import this conference, Marcus Blakely. Blessed, happy birthday. Oh, happy birthday. Sup, man? Happy birthday. Sup. Hope you walk away with the bacon tomorrow, man.
Tomorrow's the night. Tomorrow's the night. And to be fair, good luck, Elijah Millsap, too. Good luck. Hope you win tomorrow, too. Okay. Don't make us work on Friday. Okay? Yeah. No. We should be fair for Petron fans. No, I want to take a vacation, man. I want to go to Australia. Kumakampi sa'yo, Ninong. Okay, basa na tayo ng mga messages. Paano kayo makakapagpadala? Ay, ako po si Dennis Principe. Ako po si Nicole Ramos. Hello, Kita mo naman, Brad, our color is like the color of a car. His car. Brand new car. He has a brand new car. Nice, brand new car. Okay, paano magpadala na later. So, para sa mga gusto sumali sa ating kwentuhan, all you have to do is follow us at facebook.com/PD4Sports. You can also follow us at twitter.com/PD4Sports, and you can email us at pdvsports@mail.ptv.ph. And for those who want to send in text messages, just type in radio space, SR space, name space, message, and send them to 2311 for Globe and Touch Mobile and 350 for Smart Talk and Text and Sun subscribers. Ayan. Ninong mo yun, di ba? Si Ninong Pardo? Kumpare ko yun. Kumpare ko yun. So, He's my kumpare. Ninong kita. Because I'm his ninong. Ninong. Birth. Ninong. Christian World. Christian World. Binyag. Okay. Binyag. Okay. Ay, Ninong Gob Pardo. Ay, pero ito, i-clear ko lang si Gob Pardo, bago pa ako napunta sa sports, ninong ko na. Di ba, Dames? Oo, dahil alam ko, ano ka pa nun eh. At ano pa ako, neophyte pa lang ako nun sa sports radio. Hindi, nasa sports radio ka nun. Neophyte, bago. Di ba? Fight. Go! Tapos madalas din kami magkatalo ni Ninong. Nong, trabaho lang. Okay, basa na tayo ng mga messages. Alright, this is from Facebook, from Derek Dino. Good afternoon, Sir Snow. Tanong ko lang po kung saan ang possible na destination ni na Terrence Romeo at R.R. Garcia sa draft. At ang prediction nyo para sa career ng dalawa. Thanks. Ako, either. Hulaan ko na, brad. Either dyan. Isa Alaska, isa Barako. Hindi ako, at tingin ko, pre, yung Romeo mapupunta sa Barako yan eh. Si Romeo. Oo, kaya si Vice Ganda makakatabi ni Nicole manood, no? Next conference. Hindi. Si Vice Ganda, pag upo sa Barako, ay, asan na yung... Nalipat na. Hindi, din yun, Brad. Tapos si Jeron Teng, makukuha nila. Tapos yung 6th pick, i-exercise yun ng Global Port kay R.R. Garcia. Nako, eto, tandaan mo, Brad. Jeric. Going si... Mahal na to, si Mikey Romero. Ano? Magugulat ka sa pick niya. Sa pick? Oo, bakit? Basta. O, sige. 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 Another message naman tayo. This is from Dalawa. Go, Pardo! Dalawa. Nakaparada ba? Hindi ko din. Kailan mo? Huwag kagasgas. Nakasupot pa. Okay, Derek Nino. Nabasa mo na yan? No, this one. Ben Steng. Sir Snow, sana di na ulitin ni Idol Mark Barroca yung nakaraan. Kahit hindi po siya sadya, pangit talaga yung registro sa utak nung nanonood nung dati. Ako wala naman. I did see anything din. Wala naman eh. Nagsaya lang si Mark, di ba? Saka kinuha yung mic. That time kasi, tingin ko parang ayaw ibigay sa kanya yung mic eh. Kaya siya na kumuha ng initiative. Di ba may iba tayo? Pag may ini-interview kami, gaganin talaga. Okay, minsan hinahawakan, tinuturuan ko nga sila ni Nicole. Kasi pag may nag-interview kami, may iba hinahawakan. Lalo na pag live. Di ba hawakan mo, Nicole? Pag nag-live, nagmura yan si Nicole, wala ka na magagawa. Di ba? Kaya ang ginagawa ko, hawakan mo, Nicole. Tinuturo ko kila Nicole yan eh. Pagka nag-i-interview, inaalog kong gano'n. Para bitawan niya. Di ba? Oo. Ako, binibigay ko lang yung mic kila Go Pardo. Ayan, pag binigay mo, hayaan mo, okay lang yan. Commissioner Chito Salud. Tsaka maidagdag ko lang, if you notice before nangyari yun, grabe yung excitement, yung pagiging, yung exhilaration ni Mark Barroca. Yay! Sabi ko na, yay! PBA na ako. First time ko na champion PBA pa. First championship, PBA na. Hindi, masakit doon, yung sa story nga na nilabas natin kanina, di ba? Muntik pang nakunan, muntik nagkaroon ng mukhang nagkaroon ng... Hindi dahil sa ginawa ni Barroca, ni Mark. Sa naging reaction ng tao, pag-judge. Muntik nagkaroon ng collateral, ng result, ng repercussion. Diba? Kasi buntis siya. Ako yung miscarriage. Oo nga eh. Buntis bro. Simi mo, 6.5 months siya nun.
Nung nag-7 months. Fragile state. Hindi, nung nag-7 months siya, na-hospital siya. Hindi na siya makalabas. O 8 months, lumabas na yung bata, si Natalie. Buti na lang nasa Cute naman ang name. Natalie Faith. Okay, basa na tayo ng mga messages. Tumatagal ang kwentuhan natin. This is from Jason Roma Rubio. Sir Pogging Snow. Gandang Nicole at Miss Gandang Keisha. Totoo po ba na nasa Meralco na si Kirby Raimundo? Yes. Palagay ninyo po ba Luigi? Lugi. Ko talaga, Migo. Ay, ko talaga, Nicole. Lugi. Balugi sa palitan ang Ginebra. At totoo po ba na i-trade si Willie Wilson at Rob Labagada sa Barako kapalit ng draft ng first pick, 6 overall pick ng Barako at update po sa Lakers, pakibati po family, ganda namin. Ganda naman ni Keisha. Rubio at Astig sa Barangay Ginebra Kings. Ay, salamat po. Yung sa Labagala, wala pa po yan sa trade na yan. No? Wala. Kasi ngayon, ang inisikaso ng Ginebra yung kay Kirby. So, yung next phase dyan, hindi pa po natin alam. Pero maraming mangyayari yan. Malamang, doon na sa natin, Ning Pardo, doon na sa sa Australia, pagka kami magkakasama na sa Sydney. Australia? Wow. Australia? Pupunta sa Australia. Wala pa nga. You should have the accent when you go there. When you come back, kailangan Aussie ka na. I still don't have a visa. Wala pa akong visa eh. Hanggang ngayon eh. Hinihintay ko pa. Uy, si Kuya Mike Lim. Pare, sa Ever Belena, nanonood sa atin ngayon. Mike Lim, salamat. Tapos ito si Ino de los Santos ng Salvador. Sa tingin mo ba kung aabot ng Game 7 ng Finals, pabati rin po wife ko si Lori at sis ko na si Cap Mahal de los Santos. Okay. Pwede ko kasi tapusin na ng San Miguel eh. Kasi once na binigyan pa nila ng inch na bumangon yung Petron, may tulog sila. Dagdag ko lang Kasi alam mo, yung mga betting, online betting, malakas makatunog yan eh. Alam mo ba na ang odds ngayon? Ang odds ngayon, ang Petron sa 100, 140. Ang Sanmig sa 100, 230. Doble. Sobra sa doble. Pero yung ads lang naman yan. Yung ads yan kasi parang sa kabayaran yan eh. Pero yung mga yun kasi, may mga nag-aaral. Pinag-aaralan yung mga ganito. Tsaka meron talaga sila mga bayaran na pag-aaralan niya. Kaya Kunyari, si Barakael. Ito ka lang. Healer. Cortez. Di ba yung mga ganun? Yung kung sino puputok. Alam mo yung ibig sabihin? Yun. Okay, basa na tayo. Alright, so Twitter from Juan Miguel Resuelo. Sir Snow, sino ang possible finals MVP sa SMC PBB? Sige, ako sasagot. Tigisa tayo. Ako sa San Miguel. Sa San Miguel kasi. Baroka o James Yap. Pero Baroka. Lamang na lamang ang Baroka. Ikaw, Petron. Pardo. Or? Pardo. Pardo talaga? Wala talaga no? Pardo talaga Kabagnot na absent Kasi kandidato si Kabagnot na absent ng 2 laro. Pero, paano kung nyari, last 2 games, biglang pumutok yung sa sobrang galit na i-channel niya yung sama ng loob niya, yung kanyang emosyon sa pag-iyak, na i-translate niya into something na mag-motivate sa kanya. 30 points and 15 rebounds, 2 games, nag-champion ng Petron. Arwin Santos. Pero hindi kasi 2 panalo lang, pwede rin, no? 2 panalo eh. Dalawa. 2 panalo. Yung pa, 2 putok. Tapos yung pa'y crucial, yung pa'y nagpa-champion. Ganun yan eh. Sige, basa tayo. Ito, let's read from Waz M. Abraham. Bacoor, Cavite. Good PM po, staff. Tanong ko lang po, ilang players po ba ang involved sa drafting? Pag-greet po kami, lagi kami nanonood. Thanks po, God bless. Okay. Ilan daw ang nasa draft? 85. Nasa draft, 85. Okay, 85. Andiyan dyan yung mga kahawig ko, sila Jens natin. Mga ganun. Ito lang. Basahin mo to, Nicole. Kasi may nagtatanong, ayun, si Jonathan Pascual. Ikaw sasagot. Good player rin Okay, ito. Jonathan Pascual, Las Piñas. Good PM, gwapong Snow, gandang Nicole, Pogging Dennis. Tanong ko po, bakit wala pa yung premyo ko na t-shirt, ma'am, hanggang ngayon? Thanks po. Nasa iyo na ba yung address? Yes. Paalala mo sa akin mamaya, tapos pagtada natin kay Kuya Ruben bukas. Sobrang busy. Sobrang busy kasi kami dito eh. Pero nandiyan yung t-shirt mo sa office. Yung t-shirt mo nandiyan, yung isang pampremyo na wala. Joke lang. Pag si Snow talaga, gwapo ako. Kumbaga sa rankings, yung gwapo general, yung pogi kernel. Baligtad yan. Ito, Henry, next time, basahin natin. Kailan nyo po i-guess sa home court si Ian Sanggalang? Pwede yan. Dadalhin pa natin sa Pampanga si Nicole. Sige, pag-usapan po natin yan. Kontakin natin si Ian Sanggalang and perhaps JR Reyes, Brad. Si Kirby, wala ba si Kirby? Si Kirby, gusto mo kontakin? Pwede din. Nanonood data ng sine. Nanonood yata. Sige, tawagan natin. Sa pagbabalik ng PTV Sports.
Ako si PBA Chairman Robert Non. Habit ko hong manood ng PTV Sports. Si Nobalyn Velasco, nagpicture na naman sa atin. Oh, thank you, Miss Nobalyn. Everyday yun, Brad. Sinocollage pa. Yung Instagram niya, puro tayo. Parang kala mo PTV Sports page ng okay. Instagram. Facebook naman tayo. Ay, yung tungkol pala kay Ian Sanggalang. So, home court. Naku, kaso problema dito. Malayo bang house niya? Sa Pampanga lang. Ano raw? Home court. Oo, home court mo. Home court. Bakit home court? Ganun kasi sa Kapampangan. Ganun ba? Sabi nila. Minsan nga nagagalit yung iba. Hindi tayo, baka may mga ma-offend pero totoo yun no? Parang usual joke di ba? Yung parang yun. Hindi, sila no? Marami akong Kapampangan. Sabi na ganun, Kapampangan daw ako dahil wala raw akong ets. Hets. Di ba? Di ba? Tsaka yung text nila, text, ganun. Kasi tumira ako dun na matagal. Tumira kayo doon. Mga 3 araw. Nung thesis. Thesis. Tatawagan natin si Ian Sanggalang. Pero habang dinadali ko si Ian, basahin mo muna yan, Brad. This is from Facebook. From Roel Acebron. Good evening po sa inyong tatlo. Pakisabi naman po kay Idol Ronald Tubid na pa-arbor ng jersey niya. Ganda naman ni Idol Nicole ninyo, Kuya Snow at Dennis. More power sa show nyo. The best. More power din sa'yo. Bago ang lahat, ito na po, kapiling na natin ang atin pong future potential pala. Top pick. Diba? Pwede ito maging top pick. Brad, lalo pa ngayon. Nakuha na ng Ginebra si J.R. Reyes. Possibly. Si Ian Sanggalang. Ian, I would like you to meet your crush, Nicole. Nicole, Ian, meet. Hi, Ian. Meet. Tapos, you have some fans who want us to guest you on home court. Are you willing to... Oy, pare, pwede rin bang bisitahin ni Nicole yung bahay mo? Yan. Okay lang. Pwede raw ba? Pwede ba madalaw ni Nicole yung bahay mo? Kaso nasa Pampanga pa Yun nga Okay lang daw, pupuntahan ni Nicole. Pwede mo bang sunduin si Nicole? May kotse ka na, di ba? Sunduin mo si Nicole, tapos balik mo din dito. Makapag-shoot lang sila ni Bon sa bahay niyo. Pwede ba yan? Okay lang. Wow, Okay daw. Hindi ka pala pakipot, Saan ba yun? Sa home court? Yeah, home court. Ito mo, alam niya ba? Nanonood ka na home court? Oo, nanonood ako. Ay, parate. Anong pinapanood mo? Yung bahay, yung guest, o yung host? Yung host? Lahat, syempre. Anong araw? Anong araw yun? Ha? Ano? Anong araw yung home court ni Nicole? Sasagutin ka na niya pag alam mo. Thursday. Yo! Patay tayo dyan. Alam na alam. Okay. Anong oras? Hapon din pero hindi ko alam kung ano exact time Walang exact time yun. Wala. Tama ka, Brad. Tama ka. Pero ito, isang tanong iyan. Anong nagustuhan mo kay Nicole? Bukod sa ganda niya. Ha? Grabe na si mga tanong na yan. Hindi, joke lang. Dennis, seryoso nga tayo ng tanong. Wala na akong bale. Hindi, mukhang lumalabas sa iyan na, yun nga, ikaw yung either number 1 or number 2. Gaano ka meaningful para sa'yo, Ian, na at least man na maging top 2 pick ka? Go ahead. Ano daw yung halaga sa'yo nun? Yung pwede ka maging top 2? Ano para sa'yo yun? Anong nararamdaman mo? Yun! Siyempre, masaya ako at natutuwa ako. Kasi hindi ko na-expect na makakarating ako dito sa posisyon na to Pero biglang napunta ako dito. Kaya natutuwa ako sobra, lalo na hindi na ako, natutuwa din yung mga marami, especially yung pamilya ko. Ayun. Ako, may tanong ako. Hindi, isa pa. Diretsahan. Ian. Ian. Ginebra o San Mig? Yan. Isa lang. Ginebra talaga gusto ko. Pero sa ngayon, kahit basta kahit alin dun sa dalawa. Pero talagang Ginebra. Bakit Ginebra? Kasi simula pa nga dati, Ginebra fan din ako dati. Kaya pag Ginebra na yung naglalaro, hindi ko pinapalampas. Kaya gusto ko rin maglaro sa para sa Ginebra. Yan, okay. Nanonood pa naman si Gob Pardo. Pero yung pagiging Ginebra fan mo, mawawala yan pag na-draft ka ng ibang team. Di ba yan?
Siguro, oo, itatanggalin ko muna sa isip ko. Kasi siyempre, focus muna ako kung sino man yung team na kukuha pa sa akin bukod sa Ginebra. Kaya dun muna ako sa team na yun. Ito pa, isa, Ian. 6'7" ka, pero nauuso ngayon yung mga malalaki. May Gregory Slaughter, may 6'11" pa na June Marfardo na existing ngayon sa PBA. 6'7" ka, kayang bang bantayan yung mga yon? Siyempre, kaya natin bantayan yun. Kaya nga tayo, kaya nga papasok tayo sa PBA para kayanin naman yun. Hindi naman tayo papasok na hindi kaya bantayan yun. Kahit naman malaki sila or basta gamitan lang naman ng diskarte yan Basta kakayanin natin yun. So nagpalaki ka ba ng muscle? Kasi dito sa picture mo na yan, last year, medyo payat ka pa no? Yan. Ay, teka lang. Yan. Hello. Yan. Nagpalaki ka ng katawan ngayon? Oo, nagpapalaki na din para sa PBA. Siyempre, lahat naman malalaki dun Walang maliit, walang payat. Kaya nag-ready na din ako. Okay. Anyway, Ian, direct, pakita mo nga kami. Ayan, hawakan mo nga, Nicole, saglit lang. Ayan, maiwan muna namin kayo ni Nicole. Mag-usap muna kayo, ha? Sige, Nicole, tanongin mo siya. Nakakapawag talaga yung mga tanong mo. Ayaw mo kayo magtanong. Wala kang tanong na Ian? I'm okay. Sa home court na. Sa home court, ano mo? Sa home court. Well, if ever, just tell us kailan ka available for the shoot. Ayun. Okay, sige. No problem. Ian. Okay. Tsaka ito ako na lang magtatanong, are you willing to eat one whole cake when you visit our place? When my dad is there? What's that? Pawis na ako dito sa mga tanong mo. Okay. Thank you, Ian, ha? Uy, baka may mga gusto kang batiin, Ian. Bigyan ka namin pagkakataon niyan. Yan. Okay. Binabati ko yung mga pamilya ko sa Pampanga at mga sumusuporta sa akin sila Vice Gov at saka Pineda Family at sila Attorney Charlie Chua. Ayan. Thank you, Ian, ha? Salamat sa'yo. Okay, thank you. Nakakatuwa talagang kausap ito si Ian Sanggalan. Ano nakakatuwa? Humble, no? Oo, humble. Tsaka siya, no nonsense. Tsaka straightforward, Brad. Walang pa eklabu, di ba? Ito, interview naman natin si JRS. Pero yung tanong kanina, Nicole, mayroong question kanina na hanging. Yes. Ano? I have to go back to it. Hinahanap ko pa yung question niya. Si Gilbert Bulawan nanonood. Kailan ka daw papasyal sa clinic namin? Hintay ka ng dentista namin doon. Pasyal ka. Uy, si Gilbert, ito yung kay Gilbert. Gilbert, pwede ba namin bisitahin yung bahay mo? Para home court. Yes. Home court? Ayan, ito na. Tatawagan ka namin mamaya, Gilbert, ha? Okay, so si Gilbert. Okay. Anyway, next message tayo. Nicole? Okay, this one. Nestor de Nava. Pogging snow at Cutie Pie, Nicole. Ask ko lang, saan ba mapapanood yung PBA Rookie Draft? TV5 again. TV5 ba siya? 8 o'clock, so hindi siya live. Hindi, live. Live daw? Live yung sabi ni Boss Vito. Okay. Lazatin. Vito. Okay, next. Taba ako na. Sarap kasi ng susi mo. Kumain kami na kumain nila mga ito. Kasi hindi ka nagdala ng pasalubong, kinain mo na lahat. Nagutom ako sa daan eh. Basa pa. Ito, from Michael Ludwig Calputura. Good afternoon, PTV Sports. Any update po about sa trade sa PBA, especially sa BGS? And dito palagi ako nakiki-update about sa sports news. Thank you and more power sa show. Ikaw sumagot niya, Nicole. Well, as we know, si Kirby Raimundo na trade na siya. Yes, sa Morocco. Tapos Meralco, sorry. And then si J.R. Reyes, who we're going to call now. Yes, he's traded also for is going to Ginebra. For Ginebra. Reyes. Uy, si Mama June, ang makeup artist sa Sports 5. Mama June. Nanonood ho sa atin. Salamat ho. Salamat Mama June. Buong pangalan eh. Si Mama June yung yung nakasalamin lagi na nakikita niyo naglalakad-lakad. Yung maganda na. Maganda. Tsaka yung talagang lakad niya kumikembot ng ganon. Todo. Naka Lady Gaga na sombrero. Si Mama June napakabait yung nun. Sabi niya, sana ma-makeupan ko din kayo. Ay, malabong mangyari yan dyan. Ganon, di ba? Ganun dating yan eh. Paano ma-makeupan ko kayo ni Dennis? Sumasagot ako, malabo yan dyan. Power play. Basa tayo, Dennis. Okay, so text naman tayo. From Romeo. Sige, si Romeo Mangibin. I'm an avid listener of your program. Thank you. And a Patron follower. Nasaan na si Dorian. Come on. That's Dorian Peña. Ay, ko sumagot. Still in Barako.
They practiced na, di ba? They already started practicing yesterday with Coach Bong Ramos. Is Dorian And of course, there? Coach Raiko Torman. Yeah, everybody's there. Except for Ron J was absent yesterday but pumasok na kanina. Okay, basa pa tayo ng text. Sige. Another text. Let's read. Ito, si Andre Barbasa. Good eve, Sir Snow. Sino makukuha ng Barako District po at meron po bang tinda sa Chris Sports ng mga t-shirt ng UST sa SM Bacoor branch? Try mo sa Tobis. Tobis, alam ko. Hindi, sa Axel meron. Meron sila parang ano lang, subliminal. Yung logo lang. Kasi may hawak dyan, merchandise kasi. Dahil may kaso yun. Okay. Tsaka yung si PBA Lifestyle Shirt, naglalabas nun. Next message tayo. 6'8". Okay, let's read from Twitter. Here, hi Nicole, bakit... Okay. Ang ganda mo po. Siyempre, anak po siya ni, Kamukha ako, daddy ko. Mami ano? Si Joy Ramos. Mami Joy. And Bong Ramos. Uy, nakakalaro ko si Bong. Pare, nakakalaro ko si Coach Bong Ramos nung last Friday. Doon ako nanood. Ang galing. Ano ka ba naman? Ang galing maglaro. Player, halatang-halata talagang player ng letran eh. Nakakatuwa nga na tumatakbo pa rin siya. Letran ba yun? Hindi, Mapua. Galing, Brad. Mag-behind the back pa si Coach Bong eh. Kaya lang yung shooting niya wala pa eh. Magkakamit pa nga kayo Kasi nag-warm up pa siya, matagal din siyang hindi nag-warm. Kaya paano ka maglaro? Poly. Okay. Ulitin mo, paano ka maglaro? Yung totoo. Ulitin daw. Paul Lee. Ibig sabihin, nayari mo ako yan. Ay, sama ka sa Friday. Kila Boss Giselle Dusi. Tignan din natin. Ano kami? Di ba champion ni Bong? 3-on-3 Adidas. Nag-champion kami nila Dennis sa si Bong, yung cameraman na to. Ito. Yung gwapo. Alugin mo nga, Bong, para malaman nila nagka-camera. Direct, pakita mo yung camera ni Bong, para malaman na siya yun. Sige, pakita mo direct. Ayan Para umalog din yung lugar natin. Ayan, pakita mo, Bong. Bong? Saan si Bong? Ayaw eh. Shy si Bong. Hindi kasi pagka ginalaw ni Bong, gagalaw yung likod. Para tayo CNN eh. Anyway, nag-champion kami nila Bong, 3-on-3 kami nila Dennis. Tapos the following year, naglaro kami sa Pakitang Gilas ng PBA. Tapos ano Ayan nangyari? si Bong. Ayan si Bong. Kita nyo, ang pogi-pogi yung player. Kinukuha ko dating model ng Red Doors yan eh. Siya lang ang umayaw eh. Ayan, kita nyo. Dati may bigote yan eh. Kami niyan, magkakampi ko kami niyan nila Dennis, di ba? 3-on-3. The following year, binangko kami ni Obi. Dennis. Okay, Dennis. Alright. Ang question pala niya is, Idol Snow, may mock draft na ba kayo dyan ng PBA draft? Well, di ba meron? Meron na kami nilabas. This is may nilabas kami. Brad, Sanggalang or Slaughter. Pero hindi natin dapat isa. Mock draft. Tingin ko Sanggalang, Brad. Kasi kinuha na nila si J.R. Reyes eh. Sige. Sanggalang, Slaughter, Almazan, di ba? Jeric Teng, Terence Romeo, R.R. Garcia, Jeric Teng, teka muna. Jeric Teng, Terence Romeo, R.R. Garcia. Tapos yung pampito ng Global Port po, pwede nilang i-exercise kay Forrester. Kaya lang, puro na sila gwardiya pag ginawa nila yun. Pwede rin sila kay Isaac Holstein. Diba? Tapos yung Alaska, pwede nilang i-trade yung pick o kumuha sila ng isang point guard na pwede hong sino ba mga point guard doon, Brad? Give me one. Pwedeng LA Review. Si taga Cebu? Sino yan? Si Poligrates. Yun ako. So yun. Kasi Alaska, pwede nilang i-trade eh. Yung pick nila eh. Kasi hindi nila kailangan gumalaw eh. Ng lineup eh. Tapos, or kung if ever, yung Project Future. Tapos Rain or Shine, Justin Chua, Brad. Malaki. Tapos 10, Sanmig. Di ko na alam kasi masyado na malalim yun, sabi ni Gob Pardo. Kasi yung mock draft po namin, binabase namin dun sa pulso ng mga teams pa. Hindi yung, kasi yung iba nanguhula lang. Based on yung need. And the interviews, di ba, with the teams, coaches and officials. Okay, Gob Pardo, happy birthday ulit. Marcus Blakely, Nakita ko na si Cathy, Bagay na bagay niya yung pink na damit, Parang rose na... Yun, basa tayo. Basa. Okay, let's read... Basahin mo kay JB. Yeah, next. Yan. Ano sabi niya? Snow Badwa, ayos Ian Sanggalang and Nicole Ramos. Bagay. Okay. Next, si Atinet. Salamat, Atinet Bongkay. Salamat sa pag-text. Next. Alright, let's read from Facebook naman. This is from Gilbert Barachina. Idol poking Snow, Sir Dennis, and Gandang Nix. Or, ano yun po? Nicole.
Ask ko lang po. Ask ko lang po, kamusta na injury ni MC47 and my future trade pa ba sa Ginebra? Pabati din po si Lorraine Salcedo ng happy birthday. Thanks po. Happy birthday, Lorraine. He's fine. Nag-inside na, di ba? Yeah. Si Mark Kagiwa. Mark Kagiwa is okay. Trade, Labagala, kaya mo yan, Wilson. Willie Wilson. Mga abangan yan, Billy Mamari, pwede masama. J.R. Reyes. JRS. Pwedeng gumalaw, pwedeng hindi. Depende sa... Mapadala. Mapadala nga. Alam mo, sa Air 21, gusto namin yung kanyang no? Lalo pa si Mr. Lina, sumusuporta sa UP yan Alam mo, hindi naman magagamit yan dyan no? Oo. Okay. Basta tayo next. Dito, gamit na gamit sa amin dyan. Next. Alam mo yung mga forum, tayo na pinag-uusapan, minsan kahit di natin sinabi mo raw. Oo. Next. Okay, let's read this one from Iggy Dolphin. Ako nababasa. Sige kayo. Good evening, PTV sports host. Ask ko lang po if actor si Ervic Villahandre. Opo, actor yan. Nagpa-drop ho siya ngayon. Dati ho namin trainee sa sports radio. Dito yan, sa PTV. Pinag-drive pa nga ni Kuya Benji yan. Saka sino na po ang mga players available sa cadets now that RR and Romeo opts to be drafted also. Thanks po. Hi po sa Bayo family and Das Macabite. God bless. Si Kevin Ferrer. Kevin Ferrer, Brad, pinag-apply. May isa pa, nakalimutan ko yung isa. So may dalawang kinukuha recruits kapalit na RR. Mukhang tapos na tayo, direct? Hindi pa ba? Wala pa, 1 minute pa. Okay. Kasi baka magalit sa akin si Ma'am Casey no? Alam mo naman si Ma'am Casey, pagka nagalit po yan. Kung mapangit yan, nagiging kamukha ni Casey Lynn. Okay, basta tayo. Okay, this is from Ezekiel Nitura and on Twitter. Snowbado, pa-plug naman po ng Team Shard Nose. Pakibati na din po kulang pa ba yan dun sa Kuya kabila? Olive at Kuya Gary. Okay, next. Basa tayo next. Okay. Let's go back here. From Christian Valmonte. Ganda hapon, Sir Snow. Anong oras po ba yung PBA Rookie Draft at anong channel po? Rookie Draft sa Sports 5, Dennis? TV5. But yung oras, malamang yung mga nasa bandang 4. Ganun usually rookie. Okay, Draft. So wala na tayong oras, magpaalam na tayo. Ever Bilena, salamat po sa aming makeup. Kahit tumataba ako, mukha akong payat. Okay, and Nicole? Attorney Froilan, yung aming kapitbahay. Happy birthday. Pero yung katapat na kapitbahay, attorney rin, nga lang. Yun yung pumaparado sa harap mo no? Kita mo na. And my wife, Queenie, love you dyan. Kay Prince yan, Eric, get well soon. Medyo may Get well soon. Yeah. And we'd like to thank Mr. Giselle Ducy for our makeup, Ever Bilena. Thank you, Mr. Amis Tumang, for our jackets. And I want to thank my... Meron kayo. Meron. Ayan. And I also want to thank my dad, my mom, my lola, and my sister. Hello. And I want to greet Resty Macabulos, Riza, and Trisha May Macabulos. Mami Base. Thank you to Dermaesthetic for our figure. Yeah. Mga kapamilya ko dyan sa Bulacan. Hello sa inyo lahat. Okay, salamat sa Barako Bola Enjicola, Mr. Joshua, Michael Johnson Jua, Mr. J. Lianos D, at kay Boss Rafi Casiao. Salamat po, Barako Bola Enjicola. Salamat din sa Access 360, Mr. Willie Ortiz, Philip Golo, Willie Rosa, Jacob Malapas, at Arvin Rawaninong Renato Lira ng Rally Tours. Thank you so much, Macbeth. Salamat po, and Ever Bilena, Mr. Giselle Ducy. Thank you rin kay Winston Navarro, Mindanao Avenue Extension para po sa ating. At salamat kay Joven Gamayon. No, hanapin nyo na lang po sa Instagram ko para maka-order. Ganda ng kulay. Taga Cebu to, Brad, viewer natin. Ganda ng kulay. Pinuntahan niya ako sa hotel ko. Nice shirt. Oo, para ibigay itong t-shirt. Salamat po. At tabayanan ng News at 6, kasama si Miss Cathy San Gabriel, Atty. Marcos Rodes, at kay Mr. Ralph Obina. Ako po niyo ni Coach Snowbad, Keisha Halili. Nicole Ramos. Okay, Adrian Joseph Principe, congratulations, high grade sa FEU. Ako naman si Dennis Principe. News at 6, sa inyo na, makalipas po ang kanilang mga tampok na balita.